Ang gusto ko sana gawin guys, sasabit ko rito. Kailangan ng straw eh. Kuha pa ako ng straw, bibili pa ako ng straw. Kasi yung straw panali, kasi pag yung nylon, dumudulas eh. Maganda yung steady lang siya. Yan. May isa didilaan ako. Ay, nakikiliti ako. Nakikiliti ako. Wala stick ka talaga. Nidilaan ako guys. Ayan, bus na. Napakain ko na rin itong mga oldies natin eh. Kaya lang guys, napansin ko. Dahil sa sa init siguro ng panahon, wala silang gana kumain. Yan, naka pure layer feeds naman sila ngayon. Gawa ng stop nga po tayo sa harvest ng Madre de Agua. So naka pure layer feeds sila. Hindi man tayo nagbago ng pakain, yan pa rin yung feeds na binibigay natin. And yung ratio na yan is ito 2.5 kilos nga lang din ito. Binawasan ko from 3 kilos sa umaga, 3 kilos sa hapon. Binawasan ko ng 2.5 kilos sa umaga and then 2.5 kilos sa hapon. Kasi hindi nila nauubos yan kaya na ko pa nilagay yan eh. Parang wala silang gana kumain ngayon guys. Siguro sobrang init. Inom lang sila ng inom. Ayun Kaya yung ating tubigan ay hindi natin pinawawala ng tubig yan. Inom lang sila ng inom. And ayun, may nangitlog. Gimme daig. Gimme daig. Brown na brown guys. Brown na brown yung kanyang itlog Yun natin dito. Nagsisipag itlog kasi alas 8 pala ng umaga. Nagsisipag itlogan pala sila. Ayan. Sobrang init. Alam mo na natin sila dyan. Ito, ipo-pull out ko na to. Malapit ko na i-pull out to. At magbibreed na tayo ulit ng tabir. Yan Kaya daw may tubig din sila ron eh. Ngayon medyo malamig pa, pero mamaya napakainit yan, grabe. Kaya wala silang gaano kumain din na umupo pa rin talaga Yan. And si Little One, laki na ni Little One guys Little One. Little One. Yan. Mamaya padedein natin. Sinusuplementohan ko yan ng ano ba tawag dito? Yung gatas na nabibili. Nakalimutan ko. Yan, pero mamaya painumin natin siya. Papadedein natin siya. Pero nagpapadede na may nanay niya, kaya lang sinusuplementohan ko para manaba ba, mabilis lumaki. And then yung vitamins niya tuloy-tuloy lang. Yung ating mga Rhode Islands sa kabila. Yan, may tignan natin. Medyo nag-drop ang egg guys. Siguro dahil sa init din. Nag-drop, hindi tayo nakakatungtong ng kuryenta ngayon. 34, 36 lang po tayo ngayon. Siguro dahil sa init na rin talaga. Ayan wala naman tayong binago sa sa naka-pure layer nga sila Tagal na Parang going 3 weeks na rin sila naka-pure layer kasi nag-stop nga po tayo mag-harvest ng Madre de Agua. Gawa nung matindi init Kaya pinagpahinga ko, hinayaan ko lang muna lumago. Yan, yung sa baboy lang si Trisha ang binibigyan natin ng pang snack niya kasi ayaw kumain ng darak sa mais. Pero siguro dahil sa paglalandi lang niya kaya ganon. Pagka lumipas sa paglalandi nun, kakain na uli yun. Lalaki na guys biglang laki bigla sila lumaki. Pero yung laki nila guys talagang malaki. Mataba, sila maganda katawan nila ngayon. Hindi lang basta balahibo yan, talagang may laman yan. Yan, dahil na rin siguro sa pakain natin Madre de Agua nung
nakapag-harvest pa tayo. And saka yung kanilang, hindi naman natin sila tinitipid sa commercial feeds, sa layer feeds eh. And then vitamins. So ito, biruin nyo, from culls to ganito kaganda oh. Ganda oh. Pero itong mga nabili natin na ano, siya nga pala ito, ano, kukuha tayo ng mga breeders dyan guys. Mag-start na ako mag-breed. Yan, ina-announce ko na. Abangan nyo po, mag-start na po tayo mag-breed. Kinukondisyon ko na lang po, pipili tayo dito ng mga siyam siguro. Kasi yung tatlo yung dominant season natin, gagawin nating 3:1 para ano, siguradong fertile talaga. 3:1 po ang breeding na gagawin natin. Pipiliin ko dito yung pinakamagaganda. Ikinukondisyon ko pa kasi yung galing kay Sir Ron eh, hindi nangingitlog eh. Kaya hindi ko muna sinasama rito. Gusto ko muna makita ang mangitlog sila. At least sa 70% sa kanila yung mangitlog muna bago ko isama rito. Kaya hindi ko pa nakukuha nito. Pag naisama ko na yon, po pwede na akong kumuha dito ng ano, pang breed natin. Kasi hindi rin natin pwede pabayaan yung ating egg business kasi maraming umu-order. Pag nagbawas kasi ako ngayon dito, baka hindi tayo maka-isang tray sa isang araw. Lalo na ngayon nag-drop ang egg production nila. Naging 33, 36 na lang po sa isang araw. Ayan. Nandito tayo. So, ito guys, yung mga pakay na nila. So, iligpitin muna natin. Kasi ang pagpapakain natin dito sa ating mga decalbs na to na 4 months. Isa sa umaga, isa sa hapon. Bali sa isang araw ay 5 kilo sila. 2.5 sa umaga, 2.5 sa hapon. Pero yan po ay matadagdagan ha. Sa ngayon lang po yan kasi sila po ay hindi pa naman ganun ka-mature at hindi pa ganun kalakas kumain. Kaya ano, tinatansya ko pa yung kaya nila ubusin. Ito kasi yung 2.5 kilos sa umaga at hapon, hindi naman po nila nauubos talaga yan. May natitira pa. Kaya dun lang muna tayo mag-stick sa 2.5. Yan. Hindi ko pa natanggal, parang ano, nasanay na ako guys eh. Galing ko na umilag, nailagan ko na. Yan, pero ano, ibababa natin yan. Ibababa natin yan. Ayan, may mga natira pa konti guys. Kita nyo ba? Ayan. Pero ano na lang, yung, ano na, yung pinong-pino na lang. Iaangat ko para hindi nila iputan. Iputan niya kasi yan eh. Kaya inaangat ko. Ayan. Hindi ko muna sila pinawawalan. Ito, tapusin ko muna yung bacterial flushing. Hanggang linggo kasi ito eh. Ngayon po yung April 3. So hanggang linggo ang ating bacterial flushing sa kanila. And then after nun, pupurgahin natin sila. And then mga ilang araw from there, pwede na silang i-release. Ayan, papawawalan na natin sila sa labas. Siguro naman ano na sila nun, sanay na rin sila nun sa ano. Kasi ang gusto ko kasi pagdating ng hapon, kusa na lang silang papasok dito, hindi na yung huhulihin ko pa sila. Kasi pagka hindi sanay yan, kung saan saan lang matutulog yan eh, pagkadating ng hapon. So obliga pa akong hulihin sila isa-isa. Kaya tama lang yung ano, dito lang muna sila. Komportable naman sila guys oh. Maliwalas ang ating kulungan. Yan oh. Maliwalas, pasok-pasok ang hangin. Yan, iniputan na kagad oh. Ito kinakamay ko na, hindi tayo nagdidiri dyan. Maghuhugas naman ako ng kamay ha. Kasi ano, para mamaya bira na lang ng bira. Pag nagpakain ako, malinis na yung pakain nila. Bira na lang tayo ng bira. Ganda tignan guys oh, di ba? Dami. Ito ay ano, abangan nyo, magbibreed na tayo. Konting kembot na lang, magbibreed na tayo. Pero disclaimer guys, yung ibibreed ko, sa akin muna yon. Mga ilikom muna ako siguro ng mga 100 pieces na para sa akin. And then kasi para din maipakita ko sa inyo yung produkto ng dominant CC cross sa decal brown. Para syempre, doon sa may mga bibili, mag-i-inquire, ano ba itsura nung ano? Ano ba itsura nung manok mong decal brown cross sa dominant CC? So ito, may papakita ko sa inyo. And then syempre, mauuna akong gumamit. So may papakita ko sa inyo yung kanilang performance. Ito, refill tayo, refill.
Mahina tong cameraman ko. Hindi kusang lumiliko. Hindi kusa lumiliko. Ayan. Tensya na, mag-isa lang tayo. Ayan. Dito kayo. Refill. Ang gusto ko sana gawin guys, sasabit ko rito. Kailangan ng straw eh. Kuha pa ako ng straw, bibili pa ako ng straw. Kasi yung straw panali, kasi pag yung nylon, dumudulas eh. Maganda yung steady lang siya. Ayan. Ito, sakto lang to hanggang mamaya hapon. Meron pa sila. Ito may laman pa oh. Yung dalawa may laman pa guys. Importante lang naman sa ganitong manok. Wag sila maubusan ng tubig. Maubusan ng pagkain, wag lang yung tubig. Yan ang rule of thumb sa ganitong poultry livestock. Maubusan na sila ng pagkain, wag lang yung tubig. Kasi nagkakaroon po ng problema pag uhaw na uhaw sila, bibira sila ng tubig. Iinom yan eh. Hanggang sa hanggang sa mapuno na sila. Dito pala. Sasabit natin yan. Wait lang kayo. Saka magdadagdag ako guys. Meron pang dalawa dun na ganito. Kaya lang ginagamit ng mga dumalagang kabir. So tatanggalin ko yun. Ibahin ko yung painuman nila. Para ayoko naman na kasi bumili. Kasi meron naman although maliliit nga ito, dapat malalaki. Kaya lang sayang naman kasi pwede naman tiyagain ito na refill lang na refill. Yung katulad nito, naglagay na ako ng umaga, refill na naman ako ngayong tanghali. Tiyaga lang. Sayang din ito yung malaki na ito, nasa 100 plus din. Yung bibili pa ako. Wala naman tayong paggagamitan nito. Kung mga ganitong kaliliit. Ito kasi yung ginamit ko sa itik. Kung kayo po dati na sa channel ko, nag-alaga po tayo ng sisiw na itik. Ito ginamit ko sa kanila. Na kaya? Presko naman kayo dito. Presko guys. Pasok-pasok ang hangin. And then ito mamaya yung tolda na to bubuksan ko. Ito naman isasara ko kasi yung trajectory ng araw mamayang hapon. Dito naman sa kabilang pasok. Palaki kayong mabilis ito guys, to? Mga kabuti pa siguro 2 buwan to bago natin mapakinabangan. Pero okay lang yun. At least yun pamatagalan. Kung sa 2 taon lang mapapakinabangan natin yan dire-diretso. Unlike yung calves na nabibili sa sa mga seller na nagamit na mga 2 taon yun Siguro mga 2 taon guys. Kaya itong mga yung alaga ko ngayon na nirecondition, yung nauna rito, nag-drop ang egg nila. Pero ang naman, baka sa init lang din. Pero maaring sa yung edad nila, nagkikick in na rin yung edad nila. O pwede rin yun dalawang dahilan yun. It's either sa init or yung edad nila ay nagkikick in na talaga. Kasi recondition lang naman yun yun na yung nagamit na rin sa farm Kung sa 2 taon nagamit na sa farm yun. Ni-recondition na rin natin. Kaya ngayon, ang itlog na nakukuha ko sa kanila is naglalaro na lang sa 34-36 a day. Bumagsak tayo kasi from 42-46 na tayo dati, bumagsak tayo. Mamaya sasabit natin kung tayo straw. Yan. Wait lang kayo Dadagdag ako yung painuman nyo. Ayan guys. Ayan sila. Ayan. Ano ba to? Ay lumabas. Kaya yung yung butas pinapano ko sa medyo pababa.
Yan, ayan. Kasi minsan ay lumabas eh. Kaya yung butas kailangan medyo nakaganon sa ano. Nakaklebe ba? Klebe. Ayan. Ito okay naman. Oh. Diba to? Oh. Yan. Yan, okay yan. Yan sila guys. Ayos. Okay, so alright. See you later, alligators. Ayan, may hapon na ulit tayo. Diyan muna, pasok. Ayan sila guys. Ayan. Diba? Komportable naman sila oh. Pasok-pasok ang hangin dyan eh. Kaya lang mainit talaga, maalinsangan kasi yung panahon natin talaga mainit ngayon eh. Pero at least yung kanilang kulungan ay okay, so alright. Hello chick, ay ito nga pala, hindi ko pa pala naitatanong kung bakit pingas-pingas ang mga tuka nito. Napansin ko kasi pingas-pingas guys eh. Parang sadyang sadyang piningasan yung tulis nila. Ayun Natatanong ko pa kay Sir Juan Agriventure kung talaga sinasadya bang gawin yan. Sa poultry pala siguro habang sisiw pala sila. Ayan, pero update ko kayo guys basta nakuha natin kasagutan. Ayan. So ngayon naman magtitimpla tayo ng gatas para sa ating baby. Ayan. So meron tayong foster milk. And then nilagyan natin ng bitaminang pula. Ayan. May bitaminang pula saka yung foster milk. Para sa ating baby to. Sino ba yun? Ayan, malalaman nyo kung sino yun. Kunti lang. Yan. Sensyon ako maalog. Ayan. Hello little one. Ayan, ito po yung ating baby. Ayan. Siya po yung padededein natin ng ating tinimpla. Wait lang. Dedede ka. Ipapakita ko lang muna yung area nyo. Si Dagol talaga. Grabe si Dagol. Pambihira ka talaga Dagulo. Yan. Okay ito. Ating Brahma. Ayan. Nawalan ko na yung hen. Pero yung rooster nakakulong. Matapang kasi mag-aaway sila na itong ating Rhode Island. Ayan. Padedede tayo. Ito padedede natin. Halika na rito, little one. Come here, little one. Come here, little one. Tagol. Lastik ka. Inom ka nga. Wow. Naubos yung naubos nila yung kanilang guys. Dalak sa mais. Ito may rin to, may vitamin protein tong pinapakain ko sa mga kambing natin. Yan. Naubos nila. Kasi hindi ako makapanakate ngayon, sobrang init eh. Nahihilo kasi ako lagi ngayon guys, sobrang init. Kaya hindi ako nakapanakate. Kaya dyan lang ako sa labas kumukuha ng konting damo pag hapon. Pero ang pinaka main diet nila is darak sa mais. Yan. Kaya buti na lang malakas din sila kumain ng darak sa mais. Ayan. Ayan, ito nangingitlog. Are you laying your eggs? Dalawa pa kayo dyan. Madilit, sorry. Ayan. Dalawa pa sila dyan. Little one. Halika na rito, little one. Ayan. Patiday muna natin to. Halika na. Dali. Pakita mo, very good ka. Dito tayo. Dito. Dali, dito. Little one. Dito ba?
Ayan guys. Very good si little one. Yan. Okay, so alright. Di pa kasi ako nakabili ng tiki-tiki, kaya ito lang muna Bitmin Pro. Pero nagtitiki-tiki pa to guys. Ano? Ano ba yan? Ito naman isa, didilaan ako. Ay, nakikiliti ako. Nakikiliti ako. Wala stick ka talaga. Didilaan ako guys. Ayan, bus na. Very good si little one guys, oh. Very good si little one. Wala na. Wala na. Ang galing talaga ng little one ko. Gusto mo pa ba? Gusto mo pa? You still want some? Mamaya ulit. Wala na. Mamaya ulit. Kiss mo nga ako. Kiss ko yung little one ko ngayon eh. Gusto mo pa? Gusto mo pa, little one? You still want some? Wag yan. Braso ko yan. Dapat pala dinamihan ko. Mamaya ulit, mamaya. Kay mama ka muna, kay mama. Kay mama muna ikaw, dede, ah. Gusto pa? Ayan, si Pagino, wawala na naman. Gusto pa yata guys, teka, kuha ako. Ito na. Dali. Ayan guys, nagtimpla tayong panibago para kay little one. Ito. Very good talagang little one ko. Yan. Para lumaki ka mabilis. Problema dito guys, napapamahal na sa akin. Itong problema. Baka hindi ko maibenta. Napapamahal na sa akin ang bite kasi. Ito. Ang bite niya. Ewan ko lang pagka siya, umidad na siya. Makatulad na siya ng tatay niya, salbahe na. Ito pa. Ito. Ano si mama sa baba lang. Nanap yung mama niya sa baba eh. Ito. Dali. Yan. Ito. Hindi pa tayo tapos. Kaya mo na. Natawag yung mama niya. Andiyan si mama mo. Sa baba kasi si Bambi. Ayan na. Dito si mama. Ubus mo ito. Hindi ikaw, anak mo. Ayaw mo na. Ayaw na, busog na. Ito, gusto mo to. Dali. Dali, abusin mo na. Patimpla-timpla ka tapos hindi mo ubusin. Dali. Nagul! Ano ba yan? Ang bira ka. Okay mo na. Bumaba na naman. Balik, konti na lang natira guys. Konti na lang natira. Ayun na sila. Nanginginain ng mga tuyong damo.
Mamaya magsasakati ako mamaya hapon. Ngayon po kasi mag-alauna na. Sobrang init, so mamayang hapon ako nang nanakate. Sa umaga kasi hindi kinakaya, saka mahamog pa yung mga damo pag umaga. Kaya hindi tayo nagsasakate sa umaga. Ang problema pag tumungtong naman ng alas 10, napakainit naman, sobrang init. Kaya hindi ko rin kita kaya manakate. Kaya hapon, anyway nag-aano naman sila, nagdadalak sa mais naman sila. Yun ang kanilang main diet ngayon. Ayan. Yan po. So yan po ang ating araw ngayon. Looking good. Teka, silipin mo natin ating mga decal brown. Nandito, nagtutumpukan sila dito. Ayan. Ayan, nagsisipag itlogan pa. Ayan, oh. Dito sila sa loob nagtutumpukan kasi mainit sa labas eh. Ayan. Pero okay naman, okay naman. At least may open naman ang kanilang kulungan eh. Hindi naman yan at least yung hangin nakakalabas-masok pa rin. Pero talagang sobrang init lang talaga ngayon. Grabe. So, yung mga sisiyo natin, mga bagong sisiyo natin to, Rhode Island Kabir at Pato. Ayan. Itong dalawa mangingitlog to. Okay. So, konti na lang natira niya. Pinuno ko kasi to, bali kanina kasi kalahati lang yung unang tinimpla natin. Tapos gusto pa niya. Nagtimpla ako isa. Pinuno ko to. Dapat pala kalahati lang din tinimpla ko. Pero okay lang naman yan. Konti lang naman yan. Tatabi ko lang siguro. Baka mamaya po pwede pa ito mamaya hapon. Yan. Ayos. Yung ating kabir. Yung ating kabir saka Brahma. So pinagsama-sama ko na muna sila dito. Ba't may dugo na naman puwet nito? Ay nako. Okay, kukulong ko to guys. Nagdudugo na naman yung puwet. Ayan guys, kinulong ko. Ayan. Nangitlog to eh. Ito ang nagiging problema ko sa kabir guys. Pagka nangitlog sila, nagdudugo yung puwet nila. And then syempre yung ibang manok ma-attract sa dugo. Tutukain siya ng tutukain hanggang sa mapatay siya. Buti nakita ko ito na at may ikulong natin. Ako, baka dumiretso na naman to. Yan kasi ang daming dugo eh. Baka dumiretso na naman guys ang problema. Itong iba wala naman. Ito nangyari na sa kanya yan eh. Yan, nagdugo rin ang puwet yan. Pero nakarecover yan. Kinulong ko din yan eh. Ayun. Pinutuka. Pinutuka. Wala naman. Kala ko nagdudugo na naman yung puwet. Wala naman. Ito lang isa guys. Ito lang. Talagang tignan ko yung mamaya. Monitor ko. Pagka nang hina to, tutuluyan ko na yan. Pagka nang hina. Daming dugo eh. Laki pa naman oh. Malaki pa naman. Pagka nang hina siya, diretso siya. Diretso kawali. Ganun talaga eh. Hindi ko malaman kung bakit para pumuputok yung puwet nila pagka nangitlog sila. Tagol! Mamaya tagol ha. Mamaya ang damo ha. Kasi ka lang dyan brother ha. Dagol! Ay, pambili talaga Dagol. Nakakita yung kalaki. Napaka-destructive na ni Dagol. Hindi kaya sugatan yung ulo niya ito. Inusuro niya yung yero yun. Dagol! Pambira ka talaga. Dagol! Ay! Pambira ka Dagol oh. Ang problema mo. Mamaya magdadamo ka. Mamaya. Nainita ka na ha? Lalong hindi ka po pwede itali sa labas baka ma-stroke ka. Hindi ka lang sa loob. Ha? Ayan guys, so hanggang dito na lang. Ako na may uuwi na. At magpapahinga, kain muna, pahinga konti. And then balik na mga hapon.
Hindi, mananakati pa ako ng pagkain nila. Ayan. Yan, pasensya na guys. At ito, kailangan talagang ito may housing to ng mas matindi-tindi yung housing niya. Hindi na uubra itong kulungan niya na to. So yan pong susunod na sisikapin ko. Magawan siya ng talagang kulungan na para sa kanya kasi grabe. Kahit ano, pagka sinusuga ko siya guys, nahihirapan na ako eh. Ano siya, masyado siyang malakas, saka yan, maligalig na. Kaya yung kulungan niya talaga. Kaya kung makapansin niyo sa mga farm ng mga bower talaga, mga kulungan nila is bakal. Bakal talaga. Kasi ganyan sila kalakas. Napakalakas sila. Oh. Winasak na yung winasak na yung kanyang bubong. Kasi abot na niya. Napakalaki na dugol. Abot na niya yung kanyang bubong. Siguro kailangan to may mas mataas siyang kulungan. Pero yan. At least nakatali pa naman siya. Ayan guys, so maraming salamat. Sana pinag-enjoy kayo. Ito pong ating araw ngayon or ito pong aking ma-share sa inyo ang aking araw ngayon, April 3. Ayan, hindi pa nagtatapos. At mamaya, pahinga lang konti. Mamaya, baba na naman tayo. Ayan, muli maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals at sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet sa patuloy niyo pong suporta, sir. Maraming salamat. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po subscribe na kayo. And then click lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at isa lahat ng kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! Relax ka lang, brother.